Anna's point of view. It's Sunday morning. Maaga akong nagising dahil balak kong magsimba. It's my mom's birthday at hindi ko sila kasama, kaya magsisimba na lamang ako para sa kanya. Pagbangon ko sa higaan ay diretso na ako sa banyo at nag-toothbrush pagkatapos ay bumaba ako sa kitchen para humigop ng mainit na kape. Pagkatapos kong magkape ay bumalik na ako sa silid ko at naligo. Isang bestidang plain white na hanggang siko ang manggas at abot naman sa aking tuhod ang haba ang napili kong isuot na pineresan ko ng sapatos na tennis. Alam ko na marami ang magtataas ng kilay kapag nakita nila ang suot ko dahil nakasuot ako ng dress pero tennis shoes ang sapin sa paa. But it doesn't matter to me. Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa suot ko as long as comfortable ako sa aking suot. Hindi ako naglagay ng makeup at tanging pulbo at lip gloss lamang ang kolorete sa mukha ko. Napangiti ako nang makita ang aking sarili sa harap ng full-size na salamin. Para akong si Maria Clara sa makabagong panahon. Walang mag-aakala na isa akong pulis. At ang mga kamay ko ay ilang buhay na ang kinitil. Sa isang simbahan na malapit sa isang mall ako nagsimba. Para kapag katapos kong magsimba, ay didiretso ako sa supermarket para bumili ng grocery stocks at personal na gamit. Mahigit isang oras na natapos ang misa, kaya eksakto lamang nabukas na ang supermarket pagpunta ko roon. Dahil maaga pa kaya hindi pa gaanong marami ang taong namimili. Nasahanay ako ng mga tissue paper nang maramdaman ko na tila may nakatingin sa akin. Nang tumingin ako sa aking kaliwa, ay nakita ko ang dalawang lalaki na may hawak na pushcart at namimili rin ng brand ng tissue paper. Ngunit sa aking mga mata ay tila hindi naman sila namimili. Para ba silang nagkukunwaring namimili ng tissue paper? Mukhang sinusundan yata nila ako. Sinubukan ko sila kung sinusundan ba nila ako o hindi. Nagpunta ako sa hanay ng mga sliced bread pagkatapos kong kumuha ng tissue paper. Ngunit sa gilid ng aking mga mata ay palihim kong inoobserbahan ng dalawang lalaki. Kung susunod ba sila sa akin o hindi. At tila tama ang hinala ko na sinusundan nila ako. Dahil pag-alis ko ay agad din silang umalis nang hindi kumukuha ng tissue paper. Kumuha ako ng sliced bread pagkatapos ay dumiretso naman ako sa hanay ng mga sanitary napkin. Nang tignan ko ang dalawang lalaki, ay nakita kong naglalakad sila papunta sa cashier. Pagkatapos ay binayaran nila ang kanilang mga pinamili, na ilang piraso lang naman, at naglakad palabas ng supermarket. Mukhang mali ang aking hinala, dahil hindi naman nila ako sinundan. At kahit ang lingunin ng kinaroroonan ko, ay hindi na nila ginawa pa. Kaya nawala na ang panganib na naramdaman ko kani-kanina lamang. Nang mabili ko na ang mga kailangan ko, ay agad na akong nagbayad sa cashier. Bitbit sa magkabila kong kamay ang dalawang plastic bag ng pinamili kong grocery items. Naglakad ako papunta sa nakaparada kong kotse. Sa labas ng parking lot ko pinarada ang kotse ko at hindi na sa loob ng basement na palagi kong ginagawa. Sa passenger seat ko nilagay ang dalawang plastic bag para hindi na umikot pa mamaya pagbaba ko. Akmang papasok na ako sa loob ng aking kotse nang makarinig ako ng malakas na sigaw ng dalawang batang umiiyak. Kunot ang noo na inilibot ko ang aking paningin hanggang sa nahagip ng aking mga mata ang dalawang bata na mga taong grasa na sinasaktan ng dalawang lalaki at hindi ako maaaring magkamali. Ang dalawang lalaking nananakit sa dalawang bata ay ang mga lalaking nakita ko kanina sa loob ng supermarket. Hindi ako nagsayang ng oras sa tagad kong nilapitan para tulungan ang mga bata. Hoy! Anong ginagawa niyo sa mga bata? Sigaw ko sa dalawang lalaki na tila nabigla nang makita ko. Wala kang pakialam dito, kaya kung ayaw mong pati ikaw ay pagdiskitahan namin ay umalis ka na. Singhal sa akin ng isang lalaki. Pagkatapos ay malisyosong sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa bago biglang napangisi. Nalulungkot ka ba, miss? Naghahanap ka ba ng aaliw sa'yo? Tulungan mo kami, ate. Pinipilit nila kaming mamalimos kahit ayaw namin. Umiiyak na sabi ng batang lalaki. Lubayan ninyo mga bata kung ayaw ninyong masaktan. Utos ko sa dalawang lalaki na biglang napahalakhak nang marinig ang sinabi ko. At sino naman ang mananakit sa amin? Ikaw ba, Maria Clara? Saan ka ba galing? Sa kumbento? Mukhang kakalabas mo pa lamang sa kumbento, kaya hindi mo alam ang panganib sa paligid mo. Nakangising sabi naman ng isa pang lalaki. Bakit hindi ninyo ako subukan nang malaman niyo kung sa kumbento nga ba ako nang galing? Pangahamon ko sa dalawa. Kahit nakasuot ako ng dress, ay kaya ko pa ring labanan ng dalawang mayabang na to.
at hindi ko na kailangan pang gumamit ng armas. Maliban sa nasa loob ng shoulder bag ko ang aking armas, na nasa loob naman ng kotse ko. Aba, talagang hinahamon mo kami. Naiinis sa sagot ng lalaki pagkatapos ay nilapitan niya ako at inundayan ng suntok. Mabilis kong nailaga ng kanyang suntok. Hinuli ko naman ang kamay niya at hinila palapit sa akin. Pagkatapos ay isang malakas na tuhod sa kanyang sikmura ang ginawa ko. Napaatras ito habang hawak ang nasaktang sikmura. Agad namang umatake sa akin ng kasamahan nitong lalaki at binigyan ako ng magkakasunod na tadyak. Ngunit sila lamang dalawa kong braso ang kanyang sipa na kulang sa lakas para masaktan ako. Nang makahanap ako ng pagkakataon, ay mabilis kong sinalo ang paa niya at siniko ng malakas ang kanyang hita. Napasigaw ito sa sakit, ngunit hindi ko siya binitawan. Yumuko ako ng bahagya at nilagay sa aking balikat ang kanyang paa at isa namang malakas sa suntok sa hita ang natanggap niya mula sa akin. Malakas ko siyang itinulak, kaya napasubsob siya sa lupa at halos hindi maipinta ang mukha niya dahil sa sakit na natamo niya mula sa akin. Isang malakas na sipa naman sa tagiliran ko ang aking natanggap mula sa kasamahan nito. Sa lakas ng sipa niya ay tumilapon ako at napasandal sa nakaparadang kotse. Nang muli niya akong sinipa ay nakaiwas na ako, kaya sa kotse na tumama ang isa niyang paa. Agad kong hinuli ang nakaunat niyang paa at hinila palapit sa akin, kasabay ng isang malakas na suntok sa kanyang liig. Nasinundan ko pa ng malakas ding suntok sa dibdib. Tumilapon ito sa lupa at napaubo ng malakas. Habang nakahawak ang isang kamay sa dibdib, na tila nahirapang makahinga. Nangakmang susugod na ako sa kanya, ay bigla siyang napaatras. Susuko na kami. Tama na. Hindi kami mananalo sa'yo. Ipinapangako namin na hindi na namin guguluhin ang mga batang yan. Nagsusumama ang boses na sabi pa sa akin ng lalaki. Pasalamat silang dalawa at birthday ngayon ng mommy ko, kaya palalagpasin ko ang ginawa niya. Kapag pinilit niyo pa ang dalawang batang yan na mamalimos sa kalsada, ay hindi ko na kayo papatawarin. Banta ko sa kanila. Umalis na kayo bago pang bubago ang aking isip. Opo, aalis na po kami. Tarantang sagot nito na bigla pang naging magalang sa akin. Mabilis itong tumayo at tinulungan namang makatayo ang kasamahan nitong nabalian ng buto. Nang tumalikod na sila sa akin, ay agad kong nilapitan ng dalawang bata na biglang nagtago sa likuran ng isang nakaparadang kotse dahil sa takot. Yumuko ako sa kanila para magpantay ang aming mga muka. Huwag kayong matakot mga bata. Ligtas na kayo. Hindi na nila kayo guguluhin pa. Nakangiting kausap ko sa kanila. Sa pagkabigla ko ay biglang yumakap sa akin ang batang babae. Siguro dahil sa takot kaya bigla itong napayakap sa akin. Nakakaunawang hinagod-hagod ko ang likuran ng batang babae para mawala ang takot na nararamdaman niya. Wala ka nang dapat pang ikatakot. Hindi na nila kayo guguluhin. Biglang naudlot ang aking sasabihin nang tila maramdaman ko ang tila maliit na karayom na biglang tumusok sa aking liig. Nang pakawalan ko ang batang babae, ay nakita ko sa kamay niya ang isang hiringgilya na ginamit niya sa pagtusok sa akin. Hindi ko na nagawa pang makapagsalita dahil unti-unting bumigat ang talukap ng aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong napapikit at tulog na bumagsak sa lupa. Isang malamig na tubig ang biglang nagpagising sa aking nahihimbing na kahimlayan. Literal na malamig na tubig ang binuhos ng sino man sa aking muka at ang hula ko'y nilagyan niyo ng yelo bago ibinuhos sa akin. Nakapikit ang aking mga mata na ipinilig ko ang ulo ko ng malakas para kahit papaano ay maalis ang tubig sa mukha ko. Naramdaman ko kasi na hindi kayang abutin ng mga kamay ko ang mukha ko dahil nakatali ako sa aking likuran. Nang magmulat ako ng mga mata, ay natuklasan kong nakaupo ako sa isang silya habang nakatali ang aking mga kamay sa sandalan ng silya. Agad nahagip ng aking mga mata ang dalawang lalaking binugbog ko sa parking lot at ang isa sa kanila ay nakakast ang isang paa at may hawak na saklay. Ngayon ko lang na-realize na isang palabas ng pala ang lahat. Sigurado binigyan nila ng pera ang dalawang batang yon para sumakay sa drama nila at pagkatapos ay tinurukan ako ng gamot na pampatulog. Alam nila na hindi ko paghihinalaan ang mga bata, lalo pat mga taong grasa sila, kaya mga itong ginamit nila para mahulog ako sa kanilang patibong. Masyado akong naging careless, kaya ayan tuloy. Pumasok ako sa kanilang bitag. Ngunit sino ba naman kasi ang mag-aakala? Nagagamit sila ng mga bata para lang ako'y matalo. Sa isiping yon na nakadama ako ng galit sa taong nasa likuran ng pagdukot sa akin. Napakawalang puso ng taong yun.
Pati ang mga walang kamuwang-muwang na bata ay ginamit nila sa kanilang kasamaan. Kamusta ka na, Miss Kagandahan? Hindi ko akalain na sa ganitong eksena pala tayo magkikitang muli. Nakangisi na kausap sa akin ni Mr. Wiko. Hindi na ako nagtaka nang makita ko siyang nakatayo sa harapan ko. Siya talaga ang inaasahan kong nasa likod ng pagdukot sa akin. Loko ka, Wiko. Pati mga bata na walang muwang sa mundo ay ginamit mong kasangkapan sa kasamaan mo. Pakawalan mo ako. Galit na sigaw ko sa kanya. Pilit kong inaalis ang pagkakatali ko sa upuan. Ngunit habang patuloy akong nagpupumiglas, ay tila mas lalong humihigpit ang tali sa akin. I'm sorry to disappoint you, Mas Kagandahan. Pero hindi ako ang nagpadukot sa'yo. Although gusto kong gawin yon, pero hindi ko ginawa. Dahil alam ko na may mas nagnanais na dukutin ka at burahin sa mundo. Kaya hindi ko na kailangan pang gawin iyon. All I need is to wait na ipasa kanya sa akin. And it happened because here you are in front of me. I already warned you and Evan, remember? Hindi niya kasi iningatan ng pinaka-importanting tao sa buhay niya. Kaya mawawala ka sa kanya. At walang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Sagot niya sa akin sa kalmadong tono. Hindi ko napigilan ng napaismed. Kaya niyo ako pinadukot dahil inisip niyo na ako ang pinaka-importanting tao sa buhay ni Evan? Masyado niyo yata akong nilagay sa pedestal. At saka, sino bang taong duwag na siyang nagpadukot sa akin? Dalhin niyo siya sa harapan ko. Mariin kong utos kay Mr. Wiko. Hindi ko alam kung totoo na hindi mo alam na ikaw ang pinakamahalagang tao kay Evan. Or you're just playing. Pero sasabihin ko sa'yo, in case na talagang hindi mo alam. Ang sabi sa akin ng taong nagpadukot sa'yo, ay ikaw raw ang pinaka-importanting tao kay Evan. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero sa tingin ko ay tama siya. Dahil nakita ko sa mga mata ni Evan na sobrang mahalaga ka nga sa kanya. Lalo na noong sinabi ko sa kanya na ingatan niya ang pinaka-importanting tao sa buhay niya. So, masaya ka bang malaman na ikaw ang taong yon, Ana? So, gagamitin niyo ako laban kay Evan? Mga wala ba kayong bayag para gamitin ng isang babae? Mapabagsak lamang ang isang lalaki? Mga duwag? Nagngangalit ang mga ngipin na saad ko. Hindi ako papayag na gagawin nila akong kasangkapan para magawa nila ang gusto nila kay Evan. Biglang dumilim ang mukha ni Mr. Wiko at inisang hakbang lamang niya ang pagitan namin. Pagkatapos ay binigyan ako ng isang nakakatulig na sampal. Agad na pumutok ang gilid ng aking mga labi at nangapal ang bahagi ng aking pisngi na kanyang sinampal. Ngunit hindi ko pinakita sa kanya na nasaktan ako sa ginawa niya. I admire your courage, Ana. Sayang lang at magkaiba tayo ng daan. Mas maganda sana kung naging magkakampi tayo. Dahil gusto ko ang mga babaeng katulad mo na hindi lang maganda, kundi matapang pa. Ani Mr. Wiko, na muling sumilay sa mukha niya ang isang malademonyong ngisi at pagkatapos ay sinuri ng malisyosong tingin ang kabuuan ko mula hanggang paa pataas. Binalingan nito ang isang tauhan at kinausap. Kuhanan mo ng video ang gagawin ko sa kanya at ipadala mo kay Evan at sa kaibigan niyang pulis. Tiyak na manloloko sila sa galit kapag makita nila ang video. I-blurred mo lang ang mukha ko at i-edit mo ang boses ko para walang makakilala sa akin. Nakangising utos nito sa isang tauhan nito. Yes, boss. Nakangising sagot naman ng tauhan nitong inutusan. Agad nitong kinuha ang cellphone at inumpisahang kuhanan ako ng video. Ano kayang mararamdaman ng dalawang lalaki sa buhay mo kapag nakita nilang nagpapasarap ako sa iyo, Ana? Puno ng pagnanasa ang mga mata na wika ni Mr. Wiko. Mariin niyang hinawakan ang aking batok at yumuko ng bahagya para magpantay ang aming mga mukha. Natikman ka na ba ni Evan, Ana? Ang swerte naman niya at natikman niya ang isang matapang at napakagandang pulis na katulad mo. Baliw, sa ugaling mong yan, walang matinong babaeng magmamahal sa'yo. At ang tanging magagawa mo na lamang ay mangidnap ng mga babae at ikulong tapos magkunwari na may nagmamahal sa'yo. Kawawa ka naman. Nangiinis na sagot ko sa kanya. Biglang nabura ang pagkakangisi nito sa mga labi at napalitan ng pagdidilim. Ganito ang baliw, Ana. Pagkasabi niyon ay pinaghahalikan niya ako sa liig. Nagpumiglas ako at pilit na iniiwas ang aking mukha sa kanyang mga labi. Loko ka, Wiko. Pakawalan mo ako at maglaban tayo. Isa kang duwag. Nanggigigil sa galit na sigaw ko. Sige naman ang tawanan ng mga tauhan ni Wiko.
na tila nag-e-enjoy na pinanood ang ginagawa ng amo nila. Nang inilayo ni Mr. Wico ang kanyang mukha sa akin ng ilang inches, ay sinamantala ko ang pagkakataon at malakas na iniuntog sa kanyang ilong ang aking noo. Pagkatapos ay tumayo ako at malakas siyang tinuhod sa pagitan ng kanyang mga hita. Napasigaw ito sa sakit at natumba sa sahig. Hawak nito ang nasaktang pagkalalaki. "Ano pang tinititig niyo yan?" Galit na singhal ni Mr. Wico sa mga tauhan nito. Agad namang nagsipagkilo sa mga tauhan nito na sabay-sabay umatake sa akin. Maliban sa tauhan nitong kumukuha ng video. Nagpaikot-ikot ako at pinatamaan sa isa mga tauhan ni Mr. Wico na gustong lumapit sa akin. Ngunit bigla na lamang akong hindi makagalaw at tila nang hina ang aking pakiramdam. Nang may maliit at matulis na bagay ang tumusok sa aking braso. Nang suriin ko yun ay nakita ko ang maliit na parang karayom na nakatusok sa aking braso. "Ano, Ana? May lakas ka pa bang gumalaw?" Nangiinis na tanong sa akin ni Mr. Wico. Nang tignan ko siya, ay may hawak siyang armas. Nakatayo na siya at medyo nakabawi na sa sakit na inabot dahil sa ginawa ko. Anong ginawa mo sa akin? Bakit tila biglang naubos ang lakas ko?" Mariing tanong ko sa kanya. "May gamot na pampakalma ang tumusok sa braso mo, kaya bigla kang nanghina." Sagot nito. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng mariin ang ulo ko. Pagkatapos ay bigla na lamang akong hinudngod sa ibabaw ng babasaging salamin na naroon sa silid. Sa lakas ng pagkakabagsak ng ulo ko sa salamin, ay bigla itong nabasag. "Gusto ko ang babaeng palaban at matapang, ngunit ang ayoko sa lahat, yung babaeng nasobrahan ng tapang na katulad mo." Galit niyang saad matapos ang ginawa niya. Pakiramdam ko ay ilang segundong tumigil ako sa paghinga. Sobrang sakit ng ulo ko, lalong-lalo na ang aking noo na siyang tumama sa salamin. Nang iniangat niya ang aking ulo, ay tumutulo na sa mukha ko ang dugo mula sa sugat na sanhi ng ginawa niya. Sinuswerte pa rin ako dahil hindi ganoon kakapal ang mesa na gawa sa salamin, kaya nasaktan lamang ako ngunit buhay pa rin. Dahil kung nagkataong gawa sa makapal na salamin ang mesa na yun, ay natitiyak ko na hindi na ako humihinga sa ngayon. "Loko ka! Tapusin mo na lang ako kung kaya mo." Nahihirapan na pagbigkas ko na sabi ko sa kanya. "Bilib din ako sa tapang mo, Ana." Nakangising sabi niya sa akin. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng magkasunod at malakas na suntok at sipa sa aking sikmura. Dito na tuluyang bumigay ang aking kamalayan. Kasabay ng pagtilapon ng katawan ko pabagsak sa sahig, ang pagkawala ng aking malay tao. Evan's point of view. Kanina pa ako tumatawag sa cellphone ni Ana, ngunit hindi niya sinasagot ang tawag ko. Bigla kasi akong kinabahan at siya agad ang pumasok sa aking isipan, kaya agad ko siyang tinawagan. Hindi ko na mabilang kung nakailang tawag na ako sa kanya, ngunit ring ng ring lamang ang cellphone niya. Hindi naman siguro siya galit sa akin para hindi sagutin ang tawag ko. Wala naman siyang dahilan para magalit sa akin, maliban kung nagalit siya sa amin dahil sa nangyari sa aming dalawa nung gabing yun. Ngunit nakalipas na yun. At masyado namang yatang late kung ngayon pa siya magagalit sa akin. Ilang beses na kaming nagkausap At saka siya na rin ang sabi sa akin na hindi ito ang tamang oras para pag-usapan namin ang nangyari sa aming dalawa. We're both adults and I think we also love each other. Kahit hindi niya aminin sa akin ay nararamdaman kong mahal din niya ako, katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya nirespeto ko na lamang ang kagustuhan niyang huwag munang pag-usapan ang nangyari sa amin. Kapag natapos na ang problemang ito, ay magpo-propose ako sa kanya ng kasal at umaasa ako na hindi niya ako bibiguin. Dahil hindi sinasagot ni Ana ang mga tawag ko, ay nagdesisyon akong puntahan siya sa bahay niya. Natuklasan kong wala siya sa bahay niya dahil wala sa garahe ang kanyang kotse. Naisip kong tawagan si Dwayne dahil baka magkasama ang dalawa. Ang lalaki lang naman ang madalas niyang kasama at natitiyak kong magkasama ngayon ang dalawa. Kasalukuyang idinadial ko pa lamang ang numero ng cellphone ni Dwayne nang biglang dumating ang sasakyan nito at huminto sa tabi ng aking kotse. "Anong ginagawa mo rito, Evan? May lakad ba kayo ni Ana?" Nakakunot ang noo na tanong niya sa akin nang ibinaba niya ang salamin ng kanyang kotse para kausapin ako. "Wala kaming lakad, Wayne. Ngunit kanina ko pa siya tinatawagan sa cellphone niya. Ngunit hindi niya ako sinasagot. Kaya nagpunta na ako rito sa bahay niya. Pero wala naman siya rito. Walang katao-tao Niisip kong tawagan ka dahil baka kasama mo siya. Pero nandito ka na kaya ibig sabihin ay hindi mo siya kasama." Mahabang pahayag ko. Tumindi ang kaba na nararamdaman ko, lalo na nang sumagi sa isip ko ang huling sinabi ni Tito Abner
nang huli naming pagkikita. Baka may masama nang nangyari sa dalaga. Huwag naman sana. Dahil hindi ko kakayanin at hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may hindi magandang nangyari sa kanya at tuluyan siyang mawala sa akin. Hindi kami magkasama ni Ana at kaya nagpunta rin ako dito dahil hindi rin niya sinasagot ang tawag ko. Ani Dwayne na lumarawan na rin sa mukha niya ang pag-aalala. That's it. Nasaan kaya siya? Bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag natin? Nailamos ko ang aking mga palad sa aking mukha. Mas lalong tumindi ang kaba sa aking dibdib at pag-aalala para kay Ana nang marinig ko ang sinabi niya. Ang mabuti pa ay, noodlot ang sasabihin ni Dwayne nang biglang may umarangkadang motorsiklo na dumaan sa amin at ibinetoan kung anong bagay sa aking kotse. Hindi na namin nagawa pang tignan ang mukha ng taong nagtapon ng maliit na bagay na yun dahil dire-diretso lamang sila sa pagpatakbo ng kanilang motorsiklo. Isang USB? Nakakunot ang noong sambit ko nang makita kong isang USB pala ang bagay na ibinato sa kotse ko ng sakay ng motorsiklo. Nagmamadali namang bumaba si Dwayne sa kanyang kotse at inunahan ako sa pagdampot ng USB. USB? Para saan to? Nagtatakang tanong nito. May laptop ako sa loob ng aking kotse. I-check natin kung anong laman yan. Mabilis kong kinuha ang USB sa kanyang kamay at nagmamadaling pumasok ako sa loob ng aking kotse. Kasunod si Dwayne. Mabuti na lamang at palaging may dala akong laptop sa aking kotse in case na may kailangan akong gawin na gumagamit ng laptop. Agad kong isinalpak ang USB sa USB port ng laptop at tinignan ng files. Nag-iisa lamang ang files na nakita ko at yun ay sa video. Parang may sumipa sa aking dibdib nang mabasa ko ang title ng file na Ana's Video. Iyan ang title ng file na nakasulat pa ng big letters. Nagkatinginan kami ni Dwayne bago nanginginig ang kamay ko na pinindot ko ang play button. Ganoon na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ko si Ana na nasa video. Nakatali ang kamay nito sa likuran habang nakaupo sa upuan at may lalaking nakablurred ang mukha na kumakausap sa kanya. Hindi ko rin mabosesa ng tinig ng lalaki dahil inaba rin ang boses nito para hindi namin ito makilala. Nakakuyom ang mga kamao ko habang pinapanood ang video. Hindi ko mabilang kung ilang beses kaming napamura ni Dwayne habang pinapanood kung paano sakta ng lalaking nakablurred ang mukha si Ana. At parang dinaklot ang puso ko nang bigla na lamang inudgod ng lalaki ang mukha ng dalaga sa mesang gawa sa salamin. Pagkatapos ay nabasag iyon sa lakas ng impact. Sa tindi ng galit ko ay halos masira ko ang manibela ng aking kotse. Ilang beses ko kasing sinuntok iyon sa tindi ng nararamdaman kong galit. Samantalang hindi naman napigilan ni Dwayne na suntukin ang salamin ng aking kotse. Sa lakas ng pagkakasuntok niya ay nag-crack ng malaki ang bintana ng kotse ko. At kung hindi lamang makapal ang salamin nun, ay baka nabasag na yun. Kung ibang pagkakataon niya binasag ang salamin ng kotse ko, ay tsak na babasagin ko rin ang mukha niya. Ngunit iba ang sitwasyon namin ngayon. Kailangan may labas namin ng galit na nagumapaw sa aming mga dibdib. Pinigilan ko ang mapaiyak nang makita ko ang dugo ang mukha ng babaeng pinakamamahal ko. At nang mahimatay ito ay parang nalaglag naman sa lupa ang aking puso na tila babasaging kristal na nagkapira-piraso. Gusto kong basagin ang bungo ng lalaking nanakit kay Ana. Ngunit paano ko ito gagawin kung hindi ko alam kung sino siya? Paano ko magagawa mailigtas ang dalaga kung hindi ko alam kung saan siya dinala ng mga kidnapper? Pakiramdam ko ay sasabog, hindi lamang ang aking puso, kundi na rin pati ang aking utak sa sobrang pag-aalala ko para sa dalaga. Kaya pala agad-agad siyang pumasok sa isip ko at bigla akong kinabahan kanina ay dahil may masamang nangyari na pala sa kanya. Mga loko sila, tatapusin ko silang lahat. Galit na sigaw ni Dwayne. Kung mamatay-matay ako sa matinding galit at pag-aalala kay Ana, ay ganoon din si Dwayne. Matalik niyang kaibigan ng dalaga at kahit hindi niya sabihin sa akin, ay alam kong malaki ang pagtingin niya kay Ana. Kailangan nating malaman kung saan nila dinala si Ana para mailigtas natin siya. Nagangarit ang mga ngipin na kausap ko kay Dwayne. Paano natin malalaman kung saan nila dinala si Ana? Recorded lang naman ang pinadala nila. Hindi natin siya matitrace sa pamamagitan lamang ng video na to. Mainit ang ulo na sigaw ni Dwayne. Parehong mainit ang ulo naming dalawa at kung paiiralin ko rin ang init ng aking ulo, ay baka kaming dalawa pa ang magkasubukan sa halip na isipin namin kung paano namin mahahanap at maliligtas si Ana. Hindi ako sanay na sinisigawan ako ng ibang tao, ngunit para kay Ana, ay pilit kong kinontrol ang aking sarili.
para wag pitsurahan si Dwayne sa ginawa niyang panininghal sa akin. Alam kong nadala lamang siya ng matinding galit para sa mga taong dumukot kay Ana. Kahit masakit at parang pinipiga ng malaking kamay ang aking dibdib, ay pinanood ko ng paulit-ulit ang video hanggang sa may mapansin akong isang bagay na suot ng lalaking nanakit kay Ana. Isang relo na mamahalin ng brand at sa ibang bansa pa ito binili. Pamilyar sa akin ang relo na yun. Ipinikit ko ang aking mga mata para alalahanin sa aking isipan kung saan ko nakita ang mamahaling relo na ito. Sa sobrang mahal ng relo, ay 5 piraso lamang ang ginawa ng kumpanya ng mamahaling brand na yun. At ang 5 nakabili na yun ay 3 European at 2 Pilipino. Ang isa roon ay ang daddy ko. Iniregalo niya ang relo noong wedding anniversary nila ni Mommy. Pwedeng isuot ng kahit anong gender. Alam ko kung sino pa ang isang Pilipinong nakabili ng mamahalin at limited edition na relo. Ngunit hindi ko maalala kung saan ko ito nakita at sinong nagsuot maliban sa mommy ko. This is not the time to sleep, Evan. Mariing kausap sa akin ni Dwayne. Shut up, Dwayne. I'm not sleeping. Binabalikan ko sa aking isipan kung saan at kanino ko nakita ang relong suot ng lalaking nanakit kay Ana. Mariing sagot ko sa kanya. Kung gusto mong mabilis kong maalala ang lahat, ay manahimik ka na lang muna dyan sa kinaupuan mo. Hindi naman nagsalita pa si Dwayne, kaya pinagpatuloy ko ang naantala kong pag-aalala kung saan ko nakita ang relo. Maya-maya ay napamulata ako at biglang nag-apoy sa galit ang aking mga mata. Naaalala ko na ngayon kung sino ang may-ari ng relo. Ang may-ari ng relo ay walang iba kundi si Tito Abner.